Guys, alam nyo ba yung mainit na balita ngayon? Matapos kasing maglabas ng pahayag ito si Senator Win Gatchalian at itong NBI patungkol nga dito sa banta nga sa Senado. Ito na ngayon guys, trending ngayon sa lahat ng social media. Pinabagsak ang website mismo ng Senado ng mga hacker. Sino kaya tong mga hacker na to? Ito kaya yung mga tao na galit dito sa bagong leadership ng Senado o sa bagong Senado ngayon. Kasi nga, eto na sila, kumikilos na sila ngayon at eto na, gumawa na sila ng hakbang upang etong website mismo ng Senado ay pinabagsak na nila. No? Kumbaga, hinak na nila ang website. Baka isa to sa mga hakbang o pasimula pa lang ito ng banta nga dito sa Senado. Baka sa susunod na gagawin nila ay baka matindi pa nga ang gawin nila dito sa Senado, hindi lang ang panghahak. Ngayon, agamin natin ngayon sa video na to guys, kung sino nga ba ang nanghak sa website ng Senado. Kasi dito ay mapapanood niyo kung sino ba talaga yung hacker na yon at umamin sila mismo na sila nga mismo ang nagpabagsak o nanghak mismo dito sa website ng Senado. So sabay-sabay natin panoodin yung video. Pinabagsak ng mga hacker ang official website ng Senado. Sa gitna pa rin yan ng manoy banta sa seguridad at bangayan ng mga senador. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si Camille Samonte. Camille, sino kaya ang nasa likod ng nang-hack sa Senate website? Jiggy, isang hacktivist group umano ang nanghack sa official website ng Senado. Sa isang Facebook post, pasado alas 11:30 kagabi, inako ng grupong nagpakilalang Nullsec Philippines ang pagpapabagsak sa Senate website. So ayun, ito pala yung hacker. Itong Nullsec Philippines. Ayan, so inamin nila sa post mismo, no? Ayon dito sa post, sabi, greetings people. Today we have defaced the official website of the Senate of the Philippines. O sila nga talaga yung mismong may kagagawan. Ang tanong, kakasuhan o huhulihin kaya ito ng ating mga kapulisan? Itong nanghack sa Senate website, no? Mukhang baka may gagawin sila ditong hakbang tungkol nga dito. Tawagan ng grupo sa Senado, katotohanan at pananagutan sa nangyaring katiwalian. Gate ng grupo, minomonitor nila ang mga nangyayari sa gobyerno at wala rin daw na nagbabayad sa kanila para gawin ito. Wala raw silang sinusuportahang anumang partido. Ang tanging layunin daw ng grupo, labanan ang korupsyon. Sa ngayon, under maintenance ang official website ng Senado matapos itong mahak. Yan na sinasabi ng Iran na kapag may nagalit talaga dyan sa kaguluhan dyan sa Senado ay may gagawin talaga sila. So eto na nga, isa na to sa mga naging bunga, no, ng kaguluhan dyan sa Senado. Ayon dito sa Nullsec na mga hacker na to, wala naman daw silang sinusuportahang kandidato o politiko. Tapos hindi naman daw sila bayad, di ba? Kaya nabuwisit yata itong mga to, hinak yung website ng Senate. Tapos ang gusto lang daw nila ay mapanagot yung mga mga magnanakaw dito, no, sa Senado, no, pati yung mga hindi magandang gawain, ayaw daw nila noon. So maganda din yung ginagawa nitong mga to na ganyanin yung Senate kasi nagkanda-rechi-rechi na ayaw nila mapanagot yung mga dapat mapanagot, tapos yung kaguluhan hindi matigil-tigil. Ayan na, kumikilos na ang Nullsec Philippines. May isa pa dyan na matindi na hacker guys, no? Hindi pa yung kumikilos. Kaya pag yan kumikilos at nagsama-sama yung mga yan, nako, malaking problema talaga ang poproblemahin ng ating government dito sa mga hacker na to. Baka hindi lang ang Senate ang kanilang i-hack. Baka may iba pa silang gawin, di ba? At Camille, may mga na-compromise ba ng mga datos o impormasyon dito sa nangyaring hacking na ito?
Jiggy, sa isang pahayag, sinabi ng Senate Electronic Data Processing Management Information System na wala namang nakompromisong confidential o sensitibong impormasyon sa nangyaring hacking. Puro public documents lang naman daw ang laman ng Senate website. Nabawi na rin daw nila ang website at agad na nag-activate ng security measures para hindi na maulit ang hacking. Iimbestigahan na rin ito ng technical team ng Senado. Jiggy. At sa ngayon ay gaano kahigpit ang seguridad dyan sa palibot ng Senado? Jiggy, sa mga oras na ito, mahigpit pa rin yung seguridad na ipinatutupad dito sa gitna nga yan ng umano'y banta sa mataas sa kapungulangan ng Kongreso. Higit 300 pulis ang nakadeploy sa paligid ng Senado at hindi rin basta-basta nakakapasok ang mga empleyado sa loob ng gusali, maging yung mga sasakyan ay isa-isang chinecheck at maging yung mga miyembro rin ng media, Jiggy, hindi rin pinapayagan na makapasok sa gusali. At may mga billboard din na sa kahabaan ng Jokdo Boulevard para harangan yung mga nagrarally sa labas. At pinipigilan nga rin sila na makalapit sa gate. Kaninang umaga ay pinagtatanggal na ng mga otoridad ang mga tent at tarpaulin ng mga Duterte supporter na ilang linggo nang nagrarally sa labas ng Senado. Itong hack na to, no? Mukhang na yan, magdodobre ingat na tong Senado ngayon kasi sinampugan na sila ng hacker, 'di ba? Tapos yung kanilang pag-iingat ngayon gagawin na dito sa paligid ng Senado. Dapat nilang dobrehin niya kasi baka hindi lang hacker ang umatake sa kanila, baka may iba pang umatake, 'di ba? Kaya mas maigi yung ginagawa ng kapulisan ngayon, dobrehin nila yung pag-iingat. Kasi nasampugan na sila ngayon, 'di ba? Umpisa pa lang 'yan. Baka magay natin sa susunod na mga balita matindi na yung ginawa sa Senado. Yan, kinakabahan na yung iba dyan. Nag-iisip na yung mga yan, yung mga government official natin dyan. Nag-iisip na yung mga yan kung ano susunod na hakbang ang gagawin sa kanila dito sa Senado. Kaya nag-iingat na yung mga yan. Action din dito si NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Aberin. Hindi raw nila isasawalang bahala ang mga impormasyon tungkol sa banta sa seguridad sa Senado. Nauna nang sinabi ni Senator Win Gatchalian na may natanggap umanong intelligence report ang NBI tungkol dito. Posibleng may kinalaman daw dito yung 18 nagpakilalang bagman at dating security aide Lizalde. Narito. Nako, mukhang dadamay na naman nila itong 18 bagman, no? Itong mga Marines. Mukhang sa kanila yata isisisi itong mga to. Itong pangahak na to. Ano na kaya masasabi na naman ng taong bayan dito sa sinasabing na to ng mga tao na to, mga official natin, no? Baka sisihin talaga yung mga Duterte, nila, yung mga kakampi dito kay Duterte. Matik yan. Confirm yan, no? Ang pahayag ng NCRPO. With that report, nag-adjust tayo ng deployment natin. Mas maganda po yung palagi tayong nakahanda kaysa yung bigla tayong mabubulagan. We will not... Tama. Dapat kayong maghanda talaga kaysa mabulaga kayo. Di ba? So, mag-iingat na yung mga yan, no? So, yun lang guys, no? Ito lang yung pinakamainit nating balita ngayon na kung saan inumpisahan na ng mga galit, no? Sa bagong Senado ngayon. Eto na, nasampugan na sila, no? Ano masabi nyo? Comment down below sa video natin. Huwag nyo din kalimutan mag-subscribe na sa ganon, lagi kayong updated kapag may bago tayong mga video. Salamat sa panonood.